Meron pang kasamang swag Invispell. Uy, ay! Yan ang gusto ko! Yan ang gusto ko, nangaasar pa. Mag-usap nga tayo. Mag-usap nga tayo. May daan dito. Eto, maluwag oh. Eto. Loko kasi isa lang yung mata eh. Hindi kita yung peripheral view. Hindi kita yung daanan dito. Okay, gumamit na siya ng ice block dito. 1, 2. 2 invis lang and then fireball sa may rage spell tower. Nice. Kaya lang yung warden niya dito. Ang sakit. Aray ko, nawalan siya ng rage aura. Ayun, napakamot. Napahawi sa bang si tropa. 8, 7, 6, 5. Sir! Okay, nagpop sa actually, na-force yung ability niya dito. Another invi. Namatay yung kanyang RC dito. Aray ko, kalungkutan. Di pala, sad pala dapat. Aray ko, kalungkutan para kay Gako namatay yung kanyang RC. Uy, grabe, inasar pa, sir. Naglapag pa dito ng poste ng Meralco. Yo, what up guys? Another day, another tournament na naman. So, nandito tayo sa Puxias Cup Grand Finals. Ang magkalaban dito ay JSWFY versus Zeus Esport. Ang player dito ng JSWFY ay si Ichanan 2, si David Way, si Kari, si Tropa 1, Tropa 2. Sa Zeus Esports naman, si Star, si Gako, si Ryuta, si Yata, and si Boy Dapa, si Kazuma. Good luck both teams. So, twice to beat ang JSWFY dito since sila yung nasa upper bracket and ang Zeus Esports ay panalo, nag-grind sa may lower bracket. So, kailangan nilang manalo ng 2 beses against JSWFY para mag-champion sila. Again, isang panalo lang yung kailangan ng JSWFY para mag-champion. 2 panalo yung kailangan ng Zeus Esports dito. Good luck, both teams. Ayan, less than 1 minute, mag-i-start na tayo. Okay, eto na. Start na tayo dito. Si David Way ang first attacker. Teka lang, yung camera ni David Way ay hindi ko makita. Eto na, si David Way. Good luck. Okay. Si David Way, nag-switch siya dito. Ayaw niya na ng throwers. This time, ang dala niya dito ay yung paborito niyang RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Ayaw niya. Mukhang natakot siya kanina, sumablay. Uy! Delikado yung RC niya dito. Sasalo yung ba yung Bambay? Okay, beautiful inbi. Kaya lang, another inbi. Ano nangyayari dito? Bypass niya rin dito yung X-Bow, pero bumalik yung RC dito sa gusto niya talagang pwestuhan. Si RC ay naka-Rocket Spear, Electro Boots. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden, Rage Gem, Rage Gem and Eternal Tomb. Okay, last inbi. Meron pa. Recall out. Okay. Buhay. Buhay yung kanyang RC dito kasama yung Spirit Fox. Buhay pa nga ba yung Fox? Wala, no? Buhay yung Fox. Grabe. Okay, eto na yung kanyang mga Root Rider sa may 6 o'clock. So, defender dito si Stars. Sa mga nagtatanong kung Pilipino ba si David Way, nasa top 1 rank, nasa local rank natin. Ayan si David Way. Kayo na humusga kung Pinoy ba siya. Okay, nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. Tornado Trap activated. Uy, nakakatakot to ha. Medyo malalim yung Town Hall dito. Medyo malalim. Okay, ito na yung kanyang Barbarian King sa may left side. With Baby Dragon. Nakakatakot to para kay David Way, legit. Although meron siya ditong Eternal Tomb, kaya lang parang isang pirasong Root Rider na lang yung nakikita ko dito. Oy, nawala na rin siyang Valkyries dito. Mukhang heroes na lang yung nandito sa may bandang gitna. Gumamit na siya ng Eternal Tomb, Totem Spell pang distract sa Guardian, and Scatter Shot. Uy, binanatan dito ng RC yung Guardian. Meron pa siya ditong last Totem Spell na pwedeng gamitin. In-overgrowth niya muna yung right side defenses. Okay, nice. Makakasurvive naman dito. Mukhang makakasurvive naman dito yung Town Hall. Naku, ito na nga ba sinasabi ko? Lumabas yung kanyang Archer Queen dito. Paktay. Sinong kukuha ng Town Hall, sir? Nako. Sinong kukuha ng Town Hall, David Way? Wala kang extra troops para kumuha ng Town Hall. Pero tignan natin kung ma-overpower ng mga remaining heroes niya tong remaining defenses sa base ni Stars. May problema siya dito. Yung Revenge Tower ay isolated. Boy pa naman yung RC dito. Si Warden kasama ng RC. Si Queen nagpop ng Magic Mirror Action Figure. Kaya lang tinatamaan ng Splash. Boy pa dito yung kanyang action figure at magre-rage pa to. Pag nag 50% yung buhay. Eto na nga. Nabasag dito yung Revenge Tower. Teka lang. May pag-asa to. Nabasag ng Boogers dito yung Town Hall. Oras na lang ang kalaban dito ni David Way. Teka lang, hindi ko masabi. Wala na siyang troops dito sa may bandang right side. So, andito lahat ng mga remaining troops and heroes niya sa may bandang taas. 22 seconds remaining. Nagbabasag pa ng wall dito yung action figure. Yung Yeti, meron pa dito. Meron Sneezy. Wasak ba, sir? Hindi ko masabi. Teka lang. Sir? Wasak ba? 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Aray ko! Time failed lang para kay David Way. Pero actually, akala ko nga mauosip siya eh. Nice try lang para kay David Way. And nice defense pa rin para kay Stars. Okay, eto na. First attacker, si Ryuta ng Zeus Esports. Good luck. Meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem Spells. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden, Rage Gem and Life Gem. Si Dragon Duke ay naka-Fire Heart, Stun Blaster. Good luck. Good luck para kay Ryuta. Meron siya 5 Sneaky Goblins dito. Okay, nag-start siya dito ng Baby Dragon and Sneaky Goblins sa may Elixir Collectors. Uy, nice. Ang ganda ng... Yun lang. Ang ganda sana nung Giant, pang-check ng Spring Trap. Kaya lang may katabing another Spring Trap. Tinamaan pa rin dito yung Ice Golem. Pero okay lang, na-frozen naman dun yung Super Wizard Tower. Hindi nga lang inabot yung multi-gear. Pero ito na yung kanyang mga throwers sa may Town Hall part. Si King ay dinrap niya na rin agad dito kasama ng Queen sa may left side. And then si Dragon Duke naman sa may right side. Multiple Headhunters, ginamit niya dito yung Poison Spell. Okay. Nice. Good patting to para kay Ryuta. Pasok lahat ng kanyang mga throwers sa may Town Hall part. Maganda yung funneling na ginawa niya both sides. Gumamit agad siya dito ng Overgrowth Spell sa may Bomb Hive part, including Scatter Shot. Jump Spell para magkaroon ng access sa may bandang gitna. Okay. Si Dragon Duke dito ay meron pang Stun Blaster. Si Queen meron pang ability. Actually, 4 na heroes niya dito. Complete pa yung mga abilities. Meron pa siyang mga remaining spells na pwedeng gamitin sa back-end pang support. Si King dito ay binabanatan ng Defending Queen pero wala namang problema. Safe pa rin dito yung kanyang Archer Queen. Actually, lahat ng throwers niya dito ay maganda yung patting papuntang back-end. Nag-pop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Okay, meron pa siya ditong Totem Spell. Ginamit niya dito another Totem Spell sa may right side para kay Dragon Duke sa air defense. And, grabe, ang ganda ng pagkaka-frozen dito ng Ice Golem. Saan galing yun? Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Meron pa siyang Revive Spell dito. Meron pa siyang Invi Spell. Looking good to para kay Ryuta. Pwede niyang gamitin dito yung Revive Spell kay Dragon Duke and pwede niyang i-Invi para makuha yung air defense. Wasak ata to, sir! Sir, wasak ata to. Nako, delikado ang GSWFY. Ito na ba ang hinihintay na higanti ng api ng Zeus Esports? Huling beses na napanood natin sila, walang na 3-star ang Zeus Esports sa mga bases ng GSWFY. Pero eto, mukhang gigil na gigil dito ang Zeus Esports at mukhang makakakuha agad ng 3-star against JSWFY. Hindi mapipigilan to, may revive spell pa siya, may invis spell pa siya, and napakarami niya pang troops. Marami pa siyang oras. Beautiful hit. Galing kay Ryuta. Wow, good start. Grabe yun, sir. Meron pang kasamang swag, invis spell. Ay! Yan ang gusto ko! Yan ang gusto ko, nangaasar pa. Nice hit from Ryuta. Using thrower smash. Nakabalik na rin, 5% lang. Wow, beautiful attack from Ryuta. Nice, sir. Zinmi says wash out 1K viewers. Oy, shoutout sa 1K viewers. Ayun na, nagpakita na siya ng kanyang device. Good luck! Second attacker dito ng GSWFY. Okay. Gamit niya rin dito yung strat na, yun nga, yung ginagamit nila. Galing kay Ichanan 2. Okay, Mass Thrower sa may bandang upper part. Si King ay naka-Stick Horse Giant Gauntlet with Phoenix. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Ward, yung Queen niya ay naka-Spirit Fox. Si Warden dito ay naka-Unicorn, Life Gem, Rage Gem, and then si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stun Blaster with Angry Jelly. Okay. Spirit Fox kay Queen? Sige nga, tignan nga natin. Okay, another totem spell pang distract sa Guardian. Teka lang, mag-i-split yung throwers niya dito. Anong plano dito, sir? Mag-i-split yung throwers mo dito, sir. Wala kang ginawang funnel sa may left side. Okay. Ito na yung kanya. Ayun, late niya palang dinrap. Ito na si King, nagpop na agad ng Giant Gauntlet. Kasama si Queen. Another totem spell para sa may Revenge Tower. Parang hindi pa kailangan to. Pero anyways, Rage Spell Tower activated. Nagpop na rin agad siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Okay, may snipe dito ng... Uy, grabe ka naman, sir. Ayaw niya talagang ayaw niyang pabawasan yung Queen niya dito. Nakadalawang totem spell agad siya dito sa may Revenge Tower. And yung throwers niya nasa may right side. Si King dito ay nategi na. Yung original Queen ay full health pa naman with Spirit Fox. Overgrowth spell sa may bandang gitna. Nakalimutan niya ba i-drop dito yung siege machine niya? Or dinedelay niya lang? Meron siyang troop launcher dito and eto, dinrop niya na rin dito yung Dragon Duke sa may right side. Teka lang. Hindi pa rin siya nagdadrop ng siege machine dito. May plano ka ba dito, sir?
Okay. Saka siya nagdrop dito ng Siege Machine. Oh, Totem Spell pang distract sa may Fire Spitter kasi naka-target sa may healers niya. Okay, nice. Beautiful Stun Blaster galing kay Dragon Duke. Rage Spell Tower activated. Masakit tong mga defenses dito sa base ni Gaku. Pero marami pang spell support dito si Tropa. Okay, na-snipe dito ng throwers niya yung Fire Spitters. Another Totem Spell sa may bandang gitna. Ang kunot pa naman itong Dragon Duke. Namatay dito yung kanyang Grand Warden and gumamit siya ng Invis Spell. Wala na siya. Yung healers niya dito, nasa isang thrower. Ano ba yan, thrower? Ba't mo binubutas mo yan? May daan dito sa labas. Loko ka. Nananabutay ka na dito. Okay, meron pa siyang free spell dito. Kaya lang mukhang makakadepensa na matindi ang base dito ni Gaku. Kakapusin dito si Tropa. Nice try lang. Mag-usap nga tayo. Mag-usap nga tayo. May daan dito. Eto, maluwag oh. Eto. Loko kasi isa lang yung mata eh. Hindi kita yung peripheral view. Hindi kita yung daanan dito. Iisa lang kasi yung mata. Uses bayad ang healers. Iisa lang kasi yung mata. Hindi niya kita yung ano. Hindi niya kita sa peripheral view niya yung may daan dito. Nagagalit. Joke lang kayo naman. Kalma lang kayo. Okay, nice try lang para kay Tropa. And nice defense naman para kay Gaku. Turntables ang nangyari. Okay, eto na si Gaku. Ang second attacker ng Zeus Esports. Good luck. Uy, Super Bowler Smash ang baon dito ni Gaku. Nice. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Si Warden ay naka Rage Gem Eternal Tomb. Si Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster. And si King ay naka Sneak Breeze Spiky Ball. Okay, mag-i-start siya dito ng Queen and Warden Walk. Uy, nag-drop agad siya dito ng Dragon Duke sa may right side. Okay. Suwi dito yung kanyang Dragon Duke since meron naman siya ditong revive spell na pwedeng gamitin sa kanya mamaya. Okay, mukhang i-snipein muna ni Gaku dito yung town. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Pupunta yung Dragon Duke sa may town. Pwede siya mag-invest. I-invest spell. Nice one, Gaku! Wow! Ang ganda ng value ng Dragon Duke, guys! Na-snipe niya pa dun yung Revenge Tower. So, malaking value yun. Ganda. Okay, ito na yung kanyang jump spell para magkaroon ng access papunta sa may bandang gitna. Ito na yung kanyang mga super bowlers. Siege Barracks yung gamit niyang Siege Machine dito sa may left side. Kasama yung kanyang Barbarian King na naka-Spirit Fox. Okay, meron siya ditong Eternal Tomb guys ha. Okay, gumamit agad siya dito ng Rage Spell. Ganda ng pasok ni Gaku dito. Naku, delikado yung base ni David Way dito. Kitang-kita ko na, sir. Sige, tignan natin. Depende kung maraming traps dito sa may bandang gitna, sa may defending heroes. Uy, yung healers niya dito, tinamaan ng Bomb Hive. Okay, another Rage Spell invested. Magpapap na ba siya dito ng... Okay, ginamit niya dito yung Eternal Tomb kay Warden. Yung Queen dito ay medyo distracted pa. Okay, sumama naman sa Super Bowlers. Marami pa siyang spell support dito. Kaya lang... Teka lang, nagbibigay ng problema dito yung triple multi-ITs. Na-snipe ng super minions niya yung isang multi-IT. And then, ginamit niya na dito yung revive spell kay Dragon Duke. Meron pa siya dito yung skeleton spell and totem spell na pwedeng gamitin sa back end. Teka lang, looking good to para kay Gaku ah. Looking good nga ba? Teka lang. Hindi ko pa masabi. Queen na lang pala natitira dito with Warden and Dragon Duke. May totem spell pa siya. Pwede niyang gamitin dito para sa air defense. Nice. Pag nakasurvive dito yung kanyang Dragon Duke. Wasak ata, sir! Teka lang. Distracted pa dito yung Super Wizard Tower dahil sa skeleton spell. Ayun lang, namatay yung kanyang Archer Queen dito pero full health pa dito yung action figure. Wasak, grabe ang Zeus Esport. Nabaliktad nga ata, guys. Mukhang palong-palo sila, ready sila. Grabe, sir. Grabe, hindi ko in-expect to ah. Legit. Di ko in-expect na ganito kalupit ang performance na ibibigay ng Zeus Esports ngayong gabi. Mukhang gigil na gigil sila sa pagkapanalo sa pagbawi sa GSWFY dahil dinurog sila nito last time, almost perfect, and grand finals pa naman yung laban ngayon. Another beautiful hit from Zeus Esports galing kay Gaku. Wow, grabe, using Super Bowler Smash. Grabe, sir. So ayan, as of the moment lamang dito ang Zeus Esports in terms of stars and percentage. Grabe, sir. Okay, ito na si Ichan ng 2. Ba't ganun? Ayun, okay. Naglalag yung camera niya, no? Camera niya yung naglalag. Oh, okay, hindi pa rin nagpapalit ng base dito si Ryuta. Ito na si Ichanan 2 at mukhang Fireball yung gamit niya dito. Fireball Meteor Golems. Okay. Good luck. Fireball Rage Gem kay Warden. Si King ay naka Stick Horse Giant Gauntlet. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Dragon Duke ay Fireheart Stun Blaster. Okay. Meron siya ditong Ice Block and 3 Invis. Gumamit agad siya dito ng Rage Spell para makasustain si Warden. Masakit ba naman yung Ricochet kanan at X-Bow eh.
Maganda talaga gumamit dito ng ice block kasi nga walang tatambayan yung warden pag nag-setup ka ng invis. Uy, masakit. Okay, gumamit na siya ng ice block dito. 1, 2 invis lang and then fireball sa may rage spell tower. Nice. Kaya lang yung warden niya dito ang sakit. Namatay ang warden dito ni Ichanantu. Aray ko, nawalan siya ng rage aura. Ayun, napakamot. Napahawi sa bang si tropa. Naku, delikado talaga kayo dito, sir. Ito na yung kanyang mga meteor golems papunta sa may town hall park. And troop launcher yung gamit niyang siege machine. Ang ganda sana ng value ng fireball doon kung nabuhay yung warden kaya lang nategi. Reiko, what is happening? Okay, medyo nabibisi yung mga meteor golems niya dito sa mga defending heroes sa may town hall park. Ito na yung kanyang barbarian king sa may left side. Tignan natin, may mga spell support pa naman siya dito kaya lang ang laking bagay ng rage aura ng warden, sir. Again, pag natalo ang JSWFY dito sa match 1, magkakaroon tayo ng match 2. Tatapusin din ngayong gabi yon. Twice to beat dito ang JSWFY. Okay, nagpop na siya dito ng Giant Gauntlet kay King and si Dragon Duke. Dinrap niya na dito sa may bandang ilalim. So, kailangan na lang din yan dito mag-secure ng medyo mataas na percentage, if ever. Okay, in-overgrowth niya dito yung Fire Speeder, Super Wizard Tower, and Revenge Tower. Meron pa siyang Stun Blaster dito. Invi, Totem Spell, ginamit na. Okay, lumabas dito yung Ice Golem and Furnace. Marami pa naman siyang Ice Golems. Hindi, sorry. 2 piraso ba to or 3? 3 pirasong Meteor Golems patay nandito. Si Queen ay meron pang ability. Magagamit na yung Stun Blaster dito. Aray ko. Free hit kasi yung air defense case kay Dragon Duke. And nag-end na yung duration dito ng Overgrowth Spell. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Last Invi ginamit niya na dito kay Dragon Duke. Makukuha naman dito yung Revenge Tower and Fire Speeder. Okay, nice. Masasabugan pa to. Okay. Kaya lang yun nga, kakapusin siya dito sa base ni Ryuta. Nice try lang para kay Ichanantu. And nice defense para kay Ryuta. Grabe talaga tong base na to na guys. Grabe tong base na to, hindi nagpapalit si Ryuta. Hirap na hirap yung mga players ma-3-star tong base na to ni Ryuta sa esports mode. Digit. Nice try lang para kay Ichanantu. And nice defense naman para kay Ryuta. Kung di namatay yung Warden, may tsansa. Kaya lang masakit din kasi yung back-end dito eh. Tignan niyo yung back-end. Mayroong defending heroes and multiple defenses. Nice try lang para kay Ichanantu. Nice defense naman para kay Ryuta. Wala bang taunt? Okay, ito na si Stars. Third attacker from Zeus Esports. Good luck. Meron siya ditong, gamit niya dito yung paborito niyang Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. So, ito yung ginagamit na army composition ni Stars sa Legend League. So, ito. Gagamitin niya rin dito sa esports mode. Good luck. Si RC ay naka-Rocket Spear Seeking Shield with Phoenix. Si Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Si MP, Meteor Staff, Dark Orb, and si Dragon Duke ay naka-Stun Blaster and Fireheart. Nag-start siya dito ng Rocket Balloon and then nag-drop siya ng Flame Flinger. Okay. Yun nga, iba yung bases na gamit ng JSWFY ngayon. Hindi na nila gamit yung bases kanina. Nako, hindi kaya yung bases ang naging problema kung hindi sila nagpalit ng base layout. Kasi yung Zeus Esports dito mukhang hindi nagpalit ng layout eh. Okay. Naghihintay lang muna si Stars dito. Bago pa naman matarget ng X-Bow yung kanyang Flame Flinger, makukuha tong Multi-IT, Archer Tower, Air Defense. Maganda yung makukuha ng Flame Flinger dito. Okay, eto na. Nag-drop siya dito ng 1 Inferno Dragon sa may Multi-Arch Tower. Nice. Okay, and then nag-drop na siya dito ng kanyang RC. Magpapop na siya dito ng Rocket Spear, Seeking Shield. Mukhang gusto niyang i-snipe dito yung Monolith. Kaya lang dito pa hindi, after nung scatter shot, Monolith na. Nice. Okay. Nagpo-form siya dito ng funnel, both sides. And ito na yung kanyang mga Mass Dragon Rider sa may right side with Inferno Dragons, kasama si Warden and MP. And si Dragon Duke naman ay nasa may bandang left side. Lower left side. Okay. Partial CC pool, multiple headhunters. Which yung laman ng CC dito ni tropa. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. And gumamit na rin siya dito ng Stun Blaster. Dito namaan yung Revenge Tower. Okay. Beautiful Dark Orb galing kay MP. Anong plano dito sa may bandang gitna? Mamamatay na ata dito yung Dragon Duke niya sa may left side. Marami pa siyang Dragon Riders dito. Sinabugan ng Giga Bomb. Nako, bibigyan siya ng problema ng Revenge Tower and Bomb Hive dito sa may bandang gitna. Makukuha naman niya dito yung Town Hall Park. Kaya lang yung mga Dragon Riders niya ay sa may bandang taas pa pupunta.
Marami pa siyang spell support dito. 4 na totem spells and meron pa siyang revive spell na pwedeng gamitin kay Dragon Duke mamaya. Tignan natin. Tignan natin kung paano gagawin ni Stars dito. Kaya lang kasi may defending hero sa may bandang gitna eh. May MP and BK. May Sagabal boss. Pero marami siyang spell support dito. Okay, another totem spell. Ginamit niya sa may bandang taas. Meron pang Phoenix. Hindi naka-Phoenix yung kanya MP dito. Naka-Raven. Okay, ginamit niya na dito yung revive spell kay Dragon Duke and nag-invest siya dito ng free spell sa defending heroes. Kaya lang may... Okay, another totem spell sa may Revenge Tower. Teka lang. Distracted ba dito yung Revenge Tower? Kaya lang, mali yung tinarget ng Dragon Duke dito. Yung Barbarian King ang binanatan niya. Free hit tuloy yung kanyang... Free hit yung Revenge Tower dito. Makakadepensa yung base ni tropa. Nice try. Para kay Stars. Muntikan na, sir. Kung walang Barbarian King dyan, makukuha niya to. Sa Dragon Duke. 3 stars sana to. Kaya lang ang ganda ng pwesto ng defending MP and BK din sa gitna. Nakapagpa-delay kay Stars. So, nice try lang. And mataas naman yung percentage na nakuha niya. 95%. Grabe. Muntikan pa rin makuha. Rico. As of the moment, lamang pa rin sila dito ng 2 stars and almost 9%. 8.6. Eto na, si Tropa Pits. Good luck. Anong dala niya dito? Okay, Zap Thrower Smash ang baon niya. Si King ay Teka lang, nag-start siya dito ng Zap Quick. Rico, teka lang. Hindi niya nakuha yung IT, sir. May piso pang natira. Nagkamali siya ng tile. Pero ang nakuha niya doon ay hindi ko napansin. May Revenge Tower di. Ano yun, guys? Nakita niyo ba? Ano yung nakuha nun? Hindi ko napansin. Speeder ba? Isang Fire Speeder ata. O nga, isang Fire Speeder, Rage Spell Tower, and yun lang. Mamaya, titignan natin. Okay, ito na yung kanyang Barbarian King. Nagpop na agad siya dito ng Giant Gauntlet para mag-counter funnel. And yung mga throwers niya ay nandito sa may Town Hall part. Okay. Lava Hound Furnace yung laman ng CC dito ni Kazuma. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure, Warden, Rage Gem, Life Gem, and si Dragon Duke, Stun Blaster, Fireheart. Okay. Bibigyan pa siya ng problema nitong pisong IT. Possible bigyan siya ng problema nito sa healers. Baka abot yung healers. Oy, may Bomb Hive dito ha. Okay, gumamit siya dito ng another totem spell. Medyo na... Nako, magbo-burn siya ng totem spells dito. May lava pa. Okay. Mukhang na disaster ang entry dito ni tropa. Aray ko! Abot pa yung Bomb Hive. Another totem spell. Actually, lahat na ng totem spell ginamit niya dito para lang maprotektahan yung kanyang healers and throwers. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen sa may right side. Nag-i-struggle dito ang GSWFY sa bases ng Zeus Esport. Okay, ito na yung troop launcher niya. Meron na lang siya dito isang Invis spell and Revive spell. Si Dragon Duke hindi niya pa dinadrop. Grabe. Nahihirapan sila sa base ng Zeus Esports ngayon. 1 minute and 7 seconds remaining. Ito na yung Dragon Duke sa may upper right side para mag-counter funnel. May Rage Spell compartment pa dito sa may bandang kaliwa. Aray ko po. Okay, marami pa naman siyang throwers dito. And merong Root Rider na galing sa troop launcher. Meron pa siyang Stun Blaster dito. Kaya lang mukhang magsiselfie dito yung Dragon Duke, sir. Hindi. Okay. May Invis pala siya dito. Kailangan tamaan ng Stun Blaster yung... Abot ba to? Hindi abot. Okay, distracted naman dito. Kaya lang, ayun na, magsiselfie na. Uy, hindi pa rin. Okay, gumamit siya ng Invis spell dito. Hinuhold niya yung Stun Blaster. Kaya lang, magsiselfie pa rin. Ayun, hindi walang tinamaan, sir. Builder hat lang. Yun na nga. Okay, Rage Spell Tower activated. Buti na lang may Phoenix dito yung kanyang Dragon Duke. Meron pa siyang Revive Spell dito. Pwede niya pang buhayin ulit. Teka lang, may chance pa ata ito ah. Ay, wala na siyang oras. Ayan, gagamitin niya yung Revive Spell dito kay Dragon Duke malamang. Kaya lang wala na siyang enough time. 14 seconds remaining at masakit pa yung back-end defenses dito ni Kazuma. Meron pang defending Archer Queen and Air Defense. Aray ko. Nahihirapan sila dito sa bases ng Zeus Esports. Nice try lang para kay tropa. And nice defense naman para kay Kazuma. Parang hanggang 1 AM ka daw. Kaya nga. Rico. May second match. Mukhang delikado ang mga bata ako ah. Boss, mas masakit to pag tinalo kayo ng 2 beses ngayong gabi ng Zeus Esport. Legit. Matatabunan yung almost perfect nyo sa kanila last time. Pag tinalo kayo ng 2 beses na ito ngayong gabi. Ang sakit niyan. Okay na, eto na si Boy Dapa. Uy, bago pwesto ni Kazuma ngayon ah. Boss, saan yan? Anong branch ng Sogo yan?
Okay, ito na si Kazuma. At meron siya ditong Zap Thrower Smash. Good luck. Zap Thrower Smash? Ngayon ko lang makikita gumamit ng Zap Thrower si Kazuma. Nakakulambo. Zinmi says walang awa sa bata, may next round patas 2% na lang ako. Okay, na maganda. Grand Finals to eh. Syempre, di ba? Hindi naman basta-basta magpapatalo dito ang Zeus Esport. Zoom out natin kasi may Zap Quick siya eh. Teka lang. Nag-drop siya dito ng Flame Flinger sa may bandang ilalim ni Warden. 7 lightning spells eh. Ito ba yan? Revenge Tower Bomb Hive ba to? Okay, yun nga. Yun nga ang ginamitan niya. Revenge Tower and Bomb Hive. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster, si Queen Magic Mirror Action Figure, si Warden ay naka Rage Gem, Life Gem, and then si RC ay naka Rocket Spear Seeking Shield with Phoenix. Nag-invest siya dito ng Rage Spell kay Warden para makasustain. Teka lang, aggressive Rage Spell to ah. Okay, sige. Sige. Ito na yung kanyang mga throwers. Papunta sa may bandang taas. Multiple Headhunters! Multiple Headhunters! Beautiful Poison Spell. Galing kay Kazuma. Kaya lang dahil dyan may Furnace dito. Pwede siyang disasterin. Yung healers niya dito ay delikado sa Permite. May makalusot man lang dyan na 2 Permite, sir! Teka lang, tignan natin yung Permite. Kaya lang may mga boogers dito. Okay, may humaharang. Magaling. Matalino yung mga boogers ni Kazuma dito. Hinaharangan yung mga Permites para hindi banatan yung healers niya. Okay. Grabe talino ng booger, sir. Sinalo lahat ng Permites. Kung healers ko yon, yung Permite papunta sa healers ko. Okay. 3 pieces of Coco Balloons. Yung Queen kasama na sa may bandang taas. Super Wall Breaker. Kaya lang, aabot ba yung Super Wall Breaker? Nice! Wow, beautiful Super Wall Breaker. Magkakaroon na ng access dito yung mga throwers niya sa may Town Hall Park. Ang ganda ng Valley ng Flame Flinger dito, kaya lang matatagayin na ng BK. Okay, sige. And yung kanyang RC ay nandito sa may bandang ilalim. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield. And super minions yung laman ng kanyang Flame Flinger. Si Dragon Duke, dinrap niya na rin dito sa may bandang ilalim. Okay, nabasag na dito yung Town Hall ni Ichanan 2. Meron pa siya dito mga spell support. Totem Spell pang distract sa may Monolith. Meron pa siyang Stun Blaster dito kay Dragon Duke. Si RC dito ay meron pang Phoenix. Grabe, wasak ata to, sir. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Busy dito yung mga super minions niya sa defending hero sa may right side. And meron pa siya ditong Totem Spell. Grabe, wasak na naman, sir. Mukhang ibabalik sa kanila yung ginawa nila last time sa JSWFY. Grabe, ang Zeus Esports ngayon. Pinapakita lang nila talaga dito yung pagiging veterano nilang team. Grabe, sir. Another 3-star secured. Galing kay Kazuma. Grabe ka, boy Dapa. Napakahusay mo, sir. Sheesh. Parang naka-zone nga yung Navi. Grabe naman, sir. Meron na silang 3 3-stars dito. So, regardless kung maka 3-star dito ang last attacker, which is si Kari, ay hindi na sila mananalo. Magkakaroon tayo ng match 2. Reset match. Okay, eto na si Kari. At meron siya dito ang root. Ano to? RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Good luck. Si RC ay naka-Electro Boots, Rocket Spear, Spirit Fox. Si King ay naka-Stick Horse, Giant Gauntlet. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay Eternal Tomb, Rage Gem. Okay. May multiple air bombs dito. Oh! Sir, isang giant bomb na lang. Mag-a-activate yung... Ay, grabe ka naman. Uy! Ang lakas ng loob ni Kari. Grabe, Ako'y... Ang lakas ng loob niya. Pinasok niya pala sa single cycle yun, ha? Okay. Kaya lang, na-force dito yung ability niya, which is yung Rocket Spear, and then recall out. Nako. Okay. Maganda yung nakuha ang value ni Kari dito. Kaya lang, ang downside, nagamit niya dito yung kanyang Rocket Spear. Okay, ito na yung kanyang Root Riders. Grabe. Opposite side, ang approach dito ni Kari. High risk, high reward. Opposite side ng Town Hall. Pero yun nga, kahit maka 3-star siya dito ay wala na, ang hirap pabuli ng Zeus Esport. Ang Zeus Japanese lahat players nila. Yes. Ang Zeus Esports ay former Queen Walkers, former Navi. Si Yata nangaasar na. Nako, Yata! Hintayin natin si Yata. Si Yata ata yung last attacker, guys. Nagpe-prepare na. Mukhang pinaprepare niya na yung mga daliri niya para magpaikot ng iPad. Okay. Okay.
Meron pang isang overgrowth spell dito si Kari. Yung healers niya ay binabanata ng multi-IT. Rage spell tower activated and then nag-pop na agad siya dito ng giant gauntlet kay King at yung Eternal Tomb ni Warden. Okay. Second overgrowth spell sa may Bomb Hive. Okay, same part. Lava Hound Furnace yung laman ng CC dito ni Yata. Meron pa siya ditong Poison Spell and Totem Spell. Meron pa siyang Queen's Ability. Okay. Marami pa siyang Root Riders dito. Parang, teka hindi, 2 piraso na lang ata yung nakikita ko dito. Okay, meron pa siya ditong Magic Mirror action figure. Kaya lang problema rin tong part ng gitna. Bomb Hive and double multi-IT. Meron pang isolated dito na Monolith. Teka lang, yung Queen dito ay nasa may bandang gitna naman. Kaya lang may Defending Guardian pa. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Uunahin ng Queen dito yung Guardian. Multiple rocket balloon sa may bandang ilalim. Nag-activate na yung Phoenix dito kay King. Okay, binabanatan pa dito ng Monolith yung original Queen niya. Aray ko, clones na lang yung matitira dito. Makukuha naman yung Town Hall part ng kanyang Queen. Kaya lang, hindi siya makaka 3 star sa base dito ni Yata. Grabe. Struggle malala. Grabe, binalik sa kanila. Yung nangyari last time na nagharap sila. Mukhang struggle malala ang GSWFY sa basis ng Zeus Esports dito. Wala silang na 3 star kahit isa. Uy, grabe. Shoutout sa 1.6k viewers. 1.5k. Grabe. Ang dami nyo na pala dyan. Shoutout sa inyo. Okay, eto na si Happy Yata. Ang last attacker ng Zeus Esports. At meron siya ditong Fireball ba to? Hindi. Queen and Warden Walk. Okay, Queen and Warden Walk with Thrower. Good luck. Si Queen ay naka-Angry Jelly Magic Mirror action figure. Si Warden ay naka-Rage Gem Life Gem with Unicorn. And si Dragon Duke Fireheart Stand Blaster. Si RC ay naka-Rocket Spear Seeking Shield. Ganda ng pagkaka-frozen dito ng Ice Golem. Grabe, pasok sa gitna. Makakatipid pa siya dito ng Invi. Okay, ginamit niya na. 3 Invis lang yung baon ni Yata dito. Makukuha niya yung Defending Queen. And Totem Spell. Gumamit siya dito pang distract. Hindi niya agad binaburn dito yung Invis niya. Grabe, minamaximize niya Yata dito yung kanyang Queen and Warden Walk. Gusto niyang kunin lahat ng mga defenses ata dito. Okay, second Invi ginamit niya, yung Mortar. Okay, nag-end yung duration dito ng Angry Jelly. Recall out. Okay, nice. Good start para kay Yata. Ito na yung kanyang mga throwers. Sa may bandang taas, kanan. Uy, sakto sa Bomb Hive, sir. Hindi abot. Daya talaga ng Bomb Hive, may extra tile oh. Oh, may extra tile. May extra 1 tile yung Bomb Hive. Okay. Ito na. Uy, Warden! Sir, golem ka? Warden? Oh, okay. Okay, sige. Fine. Meron naman siya ditong revive spell. Okay, ginamit niya yung revive spell kay Tatang. Kaya lang yung Monolith. Ay, okay, Invis spell. Warden, ano? Nag-aalangan pa rin talaga ako kay Warden. Na naman, pumupronta na naman. Tignan niyo yung Warden, pumupronta na naman. Ang ganda talaga ng pwestuhan mo, Tatang. Kahit kailan ka, siraulo ka talaga. Okay, namatay na naman dito yung kanyang Grand Warden. Nawalan siya ng Rage and Life Aura sa mga throwers niya. Si Dragon Duke dito ay nasa may bandang upper left side. Makapal pa yung defenses dito sa base ni Kari. Si RC hindi niya pa dinadrop. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster sa may left side. Mukhang hindi iikot ang iPad ni Yata ngayong gabi. Okay, last totem spell ginamit niya na dito sa may left side. Si RC hindi niya pa dinadrop. May ipit pa yung mga throwers niya dito sa may bandang gitna. Okay, ito yung RC. Dinrop niya sa may 6 o'clock. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield. Kaya lang babanatan pa ng Rocket Spear ata yung BK, sir. Hindi. Okay, rumekta sa Revenge Tower. Sayang, ang ganda ng plano ni Yata, guys. Kung nakasurvive dito yung kanyang Grand Warden at hindi agad na burn yung kanyang revive spell dito, mukhang 3 star to. Kasi pwede niyang gamitin yung revive spell dito kay Dragon Duke eh. And buhay pa sana yung mga throwers niya dito with Rage Aura and Life Aura. Wasak sana. Ganda sana ng plano niya. Nice try lang para kay Yata. 2 says NXT game pa ikot ni Yata. Oo, next game pa yung ikot ni Yata. Oo nga, next game pa yung ikot ni Yata, guys. Grabe. Nice try lang para kay Zeus Yata. Pero yun nga, congratulations sa Zeus Esport. Panalo sila ng isang... 2 says sad boy Yata. Panalo sila dito ng game 1. So, meron tayong game 2. Magbabato na rin agad yan, guys. Magbabato na rin agad yan.
Okay, nandito na tayo sa match 2. So since nanalo ang Zeus Esport kanina sa match 1, twice to beat kasi dito ang JSWFY since sila ang nasa upper bracket. So bracket reset, kung sino man nanalo ngayon dito sa laban na to ay siyang tatanghaling champion dito sa Puxias Cup na mag-uuwi ng tumataginting na 500 USD para sa champion. And yung matatalo naman ay magkakaroon ng 300 USD. So win-win pa rin. May guaranteed prizes both teams dito. Okay, si Yata nga. Yata ang first attacker dito. Tignan natin kung happy Yata ang mangyari dito. Tignan natin kung magmamaneho ba siya. Eto na. Dala na ni Yata yung kanyang paboritong Super Bola. Super Bowler Smash. Si King ay naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden Rage Gem Eternal Tomb. And si Dragon Duke Fireheart Stand Blaster. GGG. Good luck both teams. Dala na ni Yata dito yung pangdiinan niyang strat. Ang kanyang all-time favorite strat, si Yata Bowler. Favorite niya talaga to guys kasi yung pangalan pa lang ng YT channel ni Yata, Yata Bowler. Uy, masakit to ha. Kailangan niya dito ng, okay, nag-invest siya dito ng free spell. And Coco Balloon. Nice. Nag-drop na rin siya dito ng Flame Flinger. Okay, abot siya dito ng Defending King. Meron siyang 2 Headhunters. Ang sakit ng banat ng King. Hampasin ka ba naman ng plus 20% damage eh. Okay. Saan kaya ang entry ni Yata dito? Uy, sa taas ang pasok niya dito. Okay, ito na, si Queen. Pinul niya na si Warden dito. Maganda yung ba... Uy! Hindi, makukuha dito ng Flame Flinger yung Multi-Arch Tower lang. Kaya lang may X-Bow, abot na siya dito. Hindi niya makukuha yung Fire Spitter. Okay, ito yung kanyang mga Super Bowlers. Ayan na. Abot na dito ng X-Bow yung Flame Flinger niya. So malamang super minions? Oo nga. So super minions ang kukuha dito ng Fire Spitter. Ito na yung kanyang Dragon Duke sa may bandang taas. Okay, late na niya dineploy dito yung kanyang... Hoy! Naubos lahat ng Super Bowlers ni Yata sa gitna! Sir! Heroes na lang agad yung natitira dito. Si Queen ay binabanatan ng Revenge Tower. Grabe! 4 na Super Bowlers dito. Naubos na agad. Nagpop siya dito ng Stand Blaster kay Dragon Duke. Nagpop na rin siya dito ng Earthquake Boot Spiky Ball kay King. And Jump Spell sa... papuntang back end, nagpop siya dito ng Eternal Tomb. Grabe, ano nangyari doon, sir? Naubos agad yung Super Bowlers ni Yata. Sa entrance niya. Nako, mukhang sad Yata ata ang mangyari ngayong gabi. Hindi makakapag-drive si Yata dahil mukhang may checkpoint. Aray ko. Mababa yung percentage na makukuha ni Yata dito. Delikado sila. Bad start to para sa Zeus Esport. And good start to, syempre, para sa mga tropa natin. Bias ka ba? Joke lang. Syempre, masaya ang JSWFY dito dahil low percentage ang makukuha ni Yata. Naku, Rico. Rico, sir. Nahirapan siya ngayong gabi. Walang nakuha dito si Yata at mukhang nasa 60 plus lang yung masesecure niyang percentage dito. 69, lucky number. 70. Nice try lang para kay Yata. Rico. Ano nangyari doon? Naubos agad yung ano dito. Naubos yung Super Bowlers niya sa gitna. Tignan nga natin isang mabilisan lang. Abot pa ba? Isang mabilisan lang, sir. Hindi ko rin napansin eh. Pagtingin ko dun sa may Grand Warden niya, ubos na. Yung dalawa pumunta sa taas. And then yung dalawa dito ay, ayun, namatay agad. Tapos yung dalawa sa taas, namatay din agad. Ayun na nangyari. Okay. First attacker dito ng GSWFY. Good luck, si Tropa. Uy, sorry. Nalate tayo ng konti. Pero nag-drop muna siya dito ng Ice Golem. So, throwers and totem spells pa rin ang bound dito ni Tropa. Sige. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si King, Stick Horse, Giant Gauntlet. And Fireheart Stand Blaster para kay Dragon Duke. Okay. Ito na yung kanyang Barbarian King. Maganda value ng BK dito, guys ha. Yun lang, may Tornado Trap. Okay, mag-i-invest ba siya dito ng totem spell? Uy, na-distract yung BK niya! Instead na pumunta dito yung BK niya sa may Fire Spitter, na-distract sa may Defending Guardian, pero babalik? Ano na, gagawin? Nag-bowling? Hindi, ano yun? Okay, binabanatan niya dito yung Clan Castle. Nag-activate na yung Phoenix. Sayang yun ah. Makukuha niya pa ba dito yung Monolith? Hindi na. Hindi na aabot. Sayang, ang ganda sana ng value dito. Kaya lang, nahumaling kay Guardian. Okay, ito na yung kanyang Archer Queen sa may right side. Rage Spell Tower activated. Troop Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Okay, okay. Nagpalit ba ng base dito si Yata? Hindi ko napansin eh.
Slowly but surely. Dahan-dahan lang. Nagbibigay pa tuloy ng problema tong Fire Spitter dito. Ayun, tinatarget pa yung healers niya. Nasaan na nakuha ng BK? Okay. Si Dragon Duke ang nilapag niya dito. Para tapusin ang sinimulan ng Barbarian King kanina. Sige. Marami pa siyang spell support dito Rage, ano yun? Rage Spell Tower activated and then nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Totem Spell ginamit sa may Revenge Tower and Defending Heroes. Kaya lang yung throwers niya dito ay pumunta sa ilalim. Gumamit siya ng Overgrowth Spell sa may Revenge Tower. Binabanatan dito yung dalawang dragon na naglalaban. Sino ang mas malakas? Sino ang mas malakas? Mananalo dito ang Dragon Duke ni tropa. Teka lang. May mga spell support pa siya dito Kaya lang masakit pa yung back-end defenses dito sa base niya yata. Meron pa ditong Revenge Tower. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Nakuha na dito yung defending MP. Nice. Buti na lang hinihil ng healers yung Warden dito. 37 seconds remaining. Teka lang. Close to. Okay, ginamit niya yung revive spell dito kay Dragon Duke. Kaya lang may air defense na nandito Free hit yung air defense dito. 24 seconds remaining. Okay, ginamit yung invi dito para rumekta sa air defense yung kanyang Dragon Duke. Teka lang, oras na lang ata yung problema dito. Nagre-regenerate pa naman dito yung Dragon Duke. Tesla lang yung bumabanat sa kanya. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Sir! Yun lang. Nice try lang para kay tropa. 99ers. Sayang. Hindi niya ba napansin to? Nag-drop siya dito ng extra troop sa may kaliwa. Hindi niya napansin yung storage. Aray ko. Hindi niya nakita. Okay, eto na si Gako. Second attacker from Zeus Esports. Meron siya ditong RC Walk or RC Charge. Root Rider Valkyrie Smash. Okay. Nag-switch sa Root Rider strat si Gako dito galing sa Super Bowler strat kanina. Okay, gumamit siya ng quick spell dito para malito. Kung malito yung builder kung anong uunahing i-repair. Kaya lang distracted yung RC dito. Nakulong na agad yung RC dito ni Gako. Kailangan niya mag-ingat. Kailangan niya na itong siguraduhin sa double cycle. Okay, nag-pop sa actually, na-force yung ability niya dito. Another invi. Namatay yung kanyang RC dito. Aray ko. Kalungkutan. Di pala. Sad pala dapat. Aray ko. Kalungkutan para kay Gako namatay yung kanyang RC. Sheesh. Okay, yung labahan dito ay lumabas sa Clan Castle. Binabanatan ng baby dragon. Aray ko. Kailangan mag-recover dito. Kailangan mag-recover ni Gako. Kailangan niya mag-secure dito ng at least decent percentage. Delikado sila dito. Nag-iisip siya. Kung paano niya papasukin yung Town Hall dito. Medyo mahirap to. Ang dami pa naman yung baon na Invis spell, guys. 7 yung baon niyang Invis spell. So, inaasahan niyang malaki yung volume makukuha talaga ng RC doon. Tingin ko, ine-expect niyang makuha ng RC yung buong Rage spell compartment dito. Kaya lang, hindi nangyari. Na-disaster yung kanyang RC walk. Okay, nag-pop na agad siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Delikado to. Wala siyang overgrowth spell. So, hindi niya makokontrol yung pating dito ng kanyang mga troops and heroes. Wala siyang overgrowth spell. Yung Town Hall dito, hindi ko alam kung maaabot or kung sino yung babanat. Pero mukhang nag-struggle siya dito sa first layer ng defenses. Sa base ni David Way. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster. May kukuha ba, sir? May kukuha ba? Okay, papunta naman dito yung Root Rider sa may bandang gitna. And mukhang masasecure naman yung Town Hall. Nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Nice. Okay, nice. Meron pa siya ditong recall spell, 2 invis, 1 skeleton, and 5 rocket balloons. Pero mukhang another low percentage to para sa Zeus Esports, sir! What is happening? Medyo low percentage yung nakuha ni yata kanina at sinundan din ni Gako ng mababang percent. May pag-asa ang GSWFY dito. Pero hindi pa natin alam. Mamaya magkakaalaman pag bandang gitna na. Kasi if ever makadepensa din dito ang Zeus Esport at makakuha ng low percentage ng JSWFY, dikit lang sila. So lahat naman ng mga players nila, both teams ay capable makakuha ng 3-star. Tignan natin. Ilang percent pa yung makukuha ni Gako dito? Makakarami pa siya, 70 plus pa to. Boy pa yung mga normal Yetis and si Queen. Boy pa yung Warden. Recall out and then recall back sa may kaliwa para mag-secure ng additional percentage. Okay. Makaka-80 pa ba siya dito? Ang sakit. Binabanata ng X-Bow. Si Warden dito ay nategi na rin.
Makakakuha pa ba siya dito? Hindi na. May skeleton spell siya. Okay, 1% pa to. Nice! Makakukuha pa yung army camp? Di na. 79%. Decent percentage pa rin para kay Gako. Hindi pa rin naman sobrang ganun kababa. Okay, dito. Si Kari na ang next attacker. Nasaan na yung camera ni Kari? Sorry. Wait. Sorry. Nasaan si Kari? Uy! Wala dito yung camera ni Kari. Teka guys. Wala yung camera ni Kari. Nasaan yan? Nakalimutan niya ba? Naku, penalty ka niyan, sir. Uy, nasaan yung camera mo, Kari? Magpe-penalty ka. Loko. Ayun, hindi pa siya uma-attack. Hinahanap niya yung camera niya. Ano nangyari? Ang dami kasing tao dito. Paano ko malalaman to? Teka. Pero dapat lalabas siya dito eh. Wala yung camera niya, guys. Okay, Fireball Meteor Golem yung plano dito ni Kari. Okay, Fireball successful. Hinahanap yung camera niya, wala. Kazuma, Ryota, Placebo, Annie. Gogi, wala. Wala yung camera ni Kari, sir. Hinahanap ko yung camera niya, wala talaga. Ang daming tao dito sa Discord call. Dapat lalabas na yun dyan eh. Yare, boss, penalty ata tayo dyan ah. Hindi ko alam ah, baka naman bukas yung camera niya, hindi ko lang makita. 2 says kalungkutan para sa manok mo, boss. Baka naman bukas, hindi ko lang makita. Pero dapat nandito yun eh. Okay, nandito yung mga Meteor Golems sa may bandang taas. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden nga, Fireball, Rage Gem, and Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay. Di ko alam. Tignan muna natin kung ano mangyayari dito pa kay Kari. If ever, kung may penalty yan, -1 star yan. Kung hindi nga naka-on yung camera niya. Wala oh. Wala yung camera niya dito. Okay, eto na si Dragon Duke sa may Revenge Tower. Pin to screen. Ito ba? Hindi rin ito eh. Teka guys ha, hinahanap ko. Baka mamaya hindi ko lang makita eh. Pin to screen. Hindi rin ito. 2 says yung 12 others. Oo nga, ito na eh. Nasa may right side ako eh. Wala eh. Okay, meron pa siya ditong Stun Blaster kay Dragon Duke. Root Riders yun naman ang kanyang troop launcher. Rage Spell. Oh, yung ganda ng pagkakabitaw ng Stun Blaster dito. Okay, another Rage Spell sa may bandang gitna. Marami pa siyang spell support dito actually. Yung Dragon Duke, kailangan niyang ingatan dito. May Envy pa dito si Kari. Meron pa siyang Totem Spell. Looking good to para sa kanya. Kaya lang yung oras ang problema niya dito. 14 seconds remaining. Meron pang air defense sa may kaliwa pero distracted naman at binabanatan na ng Warden dito. 7 seconds remaining. Nawala pa yung reach dito ng Dragon Duke. Hindi. Naka-reach yung Dragon Duke niya. Kaya lang, kakapusin siya dito. Time fill para kay Kari. Eto, si Kari ba to? Hindi rin siya. Paktay ka, sir. Walang camera si Kari. Ayun. Nakangiti si Stars. Loko. Hindi ko alam kung ano nangyari, guys. Kaya lang, wala. Hindi nagbukas ng camera si Kari. Top, sir. -1 yan. Kung... May pinapakita yung isa oh. May pinapakita siya. Ano pinapakita nito? Nagloko ata yung camera ni Kari. Baka may pinapakita siya oh. Nag-explain ka, sir? Zinmi says binagyan ata virus cam ni Ayun Ken. ayun yung si Kari oh. Nag-explain 就这样吧，就这样吧，就这样。 Oh, yun na. Ano nangyari? Yun lang. Baka na-disconnect yung camera niya. Sorry, 你到时候截个图吧，也证明一下你确实在里面，yan. 是你出 bug 了，你真的。 Okay. Eto na si Stars. Next attacker ng Zeus Esport. Paano i-mute to? Admin, paki-mute. Okay na. Okay, eto na si Stars. Next attacker from Zeus Esport. At meron siya ditong Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Mukhang nagloko yung camera ni Kari.
Aray ko, yari kayo, boss! Yari kayo, boss! Okay, nag-search siya dito ng Flame Flinger sa may left side. Distracted yung Multimortar dito sa multiple archers. Nice. Si RC ay naka-Rocket Spear Seeking Shield. Si Warden ay naka-Healing Tomb Eternal Tomb. Si MP ay naka-Meteor Staff Dark Orb. And then si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stun Blaster. If ever may penalty ngayon, -1 star dito ang GSWFY. Aray ko, ang sakit nun, sir. Pero kung naka 3 star sana si Carry doon, problem solve eh. Kahit may violation. Okay, okay. Tignan natin. Baka hindi niya napansin naka-on yung camera niya. Paktay, mag-aaway-aaway yung mga tropa. Okay, mag-aaway ah. Okay, gumamit na agad siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC sa may bandang ilalim. Phoenix activated. And then si Dragon Duke sa may right side. Nag-pop na agad siya dito ng Stun Blaster. Okay, and then uy, may lava hound pala siya dito. May dalang lava hound dito si Stars para sa air defense. Okay, super minions yun naman yung kanyang Flame Flinger sa may left side. Eto na, yung multiple Dragon Riders papunta sa gitna. Si Dragon Duke buhay pa dito. Marami siyang spell support. Wow, beautiful Eternal Tomb galing kay Stars. Sakop na sakop dito sa Regius ni Warden yung lahat ng kanyang Dragon Riders including MP sa may bandang ilalim. Overgrowth spell invested sa may upper part. Upper left part. Okay, gumamit siya dito ng revive spell kay sino yun? Kay Dragon Duke sa may right side. Okay, nandito na siya sa may Town Hall part. Si MP dito ay gumamit na rin pala ng Dark Orb. Yung super minions niya dito sa may left side, buhay pa. Yung Dragon Duke, busy kay Guardian. Ang dami pang Dragon Riders ni Stars dito. Looking good. Wala nang air defense dito. Ang threat na lang ay yung Scatter Shot and yung Multi-IT. Naka-ground. Both exposed dito. Kaya lang nasusunog dito yung mga Dragon Riders niya. Dahil sa Poison Spell Tower. Kaya lang si Dragon Duke and Inferno Dragon kinukuha na yung Town Hall dito. Meron pa siyang 2 totem spells. Basag ata to, sir. Wasak to, sir. 37 seconds remaining. Plenty of time para kay Stars. Makakasecure siya dito ng 3 star. Grabe, sir. Basag. Lupit ni Stars. Back to back 3 stars. Grabe ka, Stars. Naka 3 stars siya kanina, di ba? Nung game 1. Uy, grabe. Inasar pa, sir. Naglapag pa dito ng poste ng Meralco. Wow. Beautiful attack from Stars using Mass Dragons and Mass Dragon Riders with Mass Totem spells. Dahil dyan, lamang na agad dito ang Zeus Esports. Zin Mrs. Zeus for the win, talo na Manong Muya with penalty sana. Twice to beat ang GSWFY, tinalo sila ng Zeus Esports kanina, ng first game. Okay, ito na si David Way, ang next attacker ng GSWFY at gamit niya dito yung kanyang paboritong RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. O, babanatan niya yung base ni Ryuta. Yung grabing base ni Ryuta na hirap ma 3 star. Tignan natin. Kanina sinubukan nilang gamit. Stress na yung mga chicken mo, boss. Kanina ginamitan ng Fireball Meteor Golems yung base ni Ryuta. Ngayon naman susubukan ni David Way gamitan ng Root Rider Valkyrie Smash. Sige nga, tignan natin. Ang tibay ng base nito ni Ryuta, guys. So kopyahin nyo na. Kaya lang pang esports mode talaga siya. Malamang basag to sa Legend. Okay, last indie gagamitin niya pa dito. Boy pa yung kanyang Spirit Fox. Pwede niya pa makuha yung Rage Spell Tower dito. Hindi niya na kinuha. Okay, hindi niya na ni-risk na mamatay yung kanyang RC doon or yung Spirit Fox. Giant, partial CC Pool, Furnace, lumabas na. Ito na yung kanyang mga Root Riders, Coco Balloon Healers. Okay, another Ice Golem. Nice, nice. Si Dragon Duke ay naka-Stun Blaster Fireheart. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Warden Eternal Tomb and Rage Gem. Okay. Rocket Spear and Electro Boots naman kay RC. Masakit tong papasukin niya, pero meron siyang 2 overgrowth spell dito. So eto, di ba kanina sinasabi ko, walang sumusubok na yung approach sa may opposite side Jamie eh. says, pansin mo sir, sa baba nag-main troops. Sa baba nag-main troops? Paano sa baba nag-main troops? Tignan natin. Kasi siya pa lang yung mag-approach ng opposite side ng Town Hall eh. Kanina yung mga umatak dito ay... Uy, yung RC niya dito! Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb. Nice timing, buti na lang. Meron pa siya dito isang Overgrowth spell and Totem spell.
Teka lang, masakit to ha. Mukhang makakasurvive naman. Marami pa siyang dito mga troops. Okay, in-overgrowth niya dito yung multi-archer tower and bomb hive. Meron pa mga healers dito. Boy pa yung kanyang heroes. Mamamatay na ata si RC. Binanata ng X-Bow and defending. Sino bumanat doon? Hindi ko napansin. Dragon Duke ata. Okay, may guardian pa dito sa may town hall part. Si Queen ay nag-pop na ng magic mirror action figure. Meron pa siyang totem spell dito ha. Meron pang monolith kasi sa likod ng town hall. Yung Yeti dito, meron pa. Makukuha yung bomb hive. 45 seconds remaining. Si Warden Boy pa dito para magbigay ng Rage Aura. Last totem spell, ginamit niya na dito pang distract sa Monolith and Guardian. Makukuha naman niya yung Town Hall dito. Kaya lang yung Monolith ang concern ko. Tignan natin. Wala nang extra building sa may bandang labas. Eto na lang ang mga natitira. Yung original queen niya dito ay binanatan pa ng Monolith. Yetis na lang yung pag-asang kumuha dito ng Town Hall. Saka si Warden. Buhay pa yung action figure dito. Kaya lang binabanatan ng Monolith. Ayun na nga ba. 16 seconds remaining. Okay, masasecure niya dito yung Town Hall. At mababasag ng Yeti Mites yung Monolith dito, guys. Mababasag ng Yeti Mites to. Hindi. Saan napunta yung Yeti Mites? Rico, nice try lang. Para kay David Way, nag-struggle talaga malala sa base ni Ryota, no? Ang sakit sa sakit sa ulo. Mukhang masaya ang Zeus Esports ngayong gabi dahil meron silang 3-star dito at mukhang may penalty ang GSWFY. Okay, good luck. Eto na si Kazuma at meron siyang ganun ulit. Zap Thrower Smash, good luck. Zap Thrower Smash, maswerte ata yung kulambo ngayong gabi ni Kazuma. Maswerte ang kulambo. JM says shoutout sa nga 1.7 viewers natin dyan. Oy, shoutout sa 1.7 viewers. Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Para sa mga bagong pasok dyan, ito ay Grand Finals ng Puxias Cup. Ang mananalo dito sa laban na to ay tatanghaling champion at mag-uuwi ng 500 USD. Yung matatalo ay mag-uuwi ng 300 USD. So, both teams ay meron namang guaranteed prizes. Pero syempre, ang pinaglalabanan dito ay kung sino ang magcha-champion sa tournament, di ba? Bonus na lang yung cash prize, legit. Bonus na lang yung cash prize. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Papunta sa may Town Hall part. Flame Flinger yung gamit niya sa may left side. Si King ay naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Wow. Si Queen ay Magic Mirror action figure. Si Warden, Rage Gem, Life Gem. And then si Dragon Duke ay Fireheart, Stun Blaster, Partial CC Pool. Furnace and Headhunter yung lumabas. Malamang may Lava Hound. May Lava Hound pa sa loob niyan. Ilabas mo na, sir. Wala. Hindi pa abot eh. Labas mo na yung Lava Hound. Wala pang tumatapak sa radius. Ayan na. Ayan na nga, yung Lava Hound. Eto na yung kanyang Dragon Duke sa may right side. Lower right side. Okay, ganda ng value ng kanyang Flame Flinger sa may left side ah. Medyo natatraffic dito yung mga throwers niya dahil sa lava pops. Si King ay sinama niya dito sa may bandang loob. Naka-Earthquake Boot Spiky Ball to ah. Okay, hindi pa siya nagdadrop dito ng Archer Queen. Warden and throwers lang yun nandito sa may bandang gitna. Si Dragon Duke ay meron pang Stun Blaster dito. Si King ay meron pang Earthquake Boot Spiky Ball. Marami pang spell support dito si Kazuma. Okay, Overgrowth spell. Sorry. Totem spell para sa may pang distract sa Revenge Tower. And nagpop na siya dito ng Revenge ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Masakit yung back-end defenses dito sa base ng JSWFY. May Tesla Farm, Defending Heroes, and masasakit to. Yung Queen niya, hindi niya pa rin dinadrop yung Queen. Malamang sa taas tong Queen. Grabe, ipit na ipit pa rin yung dito, Earthquake Boot Spiky Ball. Mahaba pa naman yung oras ni Kazuma dito. Ito na yung kanyang Archer Queen sa may bandang taas. Meron pa siya ditong Free Spell and Revive Spell. Yung Dragon Duke niya dito ay nategi na. Yung throwers niya ay naubos na. Namatay na rin si Warden dito. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror. Tama, Magic Mirror action figure kay Queen sa may taas and Earthquake Boot Spiky Ball naman kay King sa baba. Meron pa siyang isang Free Spell dito. Super minions din naman ng Flame Flinger sa may left side. Kaya lang, okay, ginamit niya rin pala yung revive spell dito kay Dragon Duke. May action figure pa dito. Looking good pa to para kay Kazuma. Yung free spell pa siya dito. Wasak! Wasak, sir. Wasak, sir. Makakasecure na naman dito ang Zeus Esports ng another 3-star sa base ng GSWFY. Wow. Wala na. Hands up na ako. Wala nang pag-asa dito ang GSWFY. Aray ko! Malaki na ang binibigay na liwanag. Wala na pag-asa mga chimken mo, boss. Malaki na ang liwanag para sa Zeus Esports dito. Beautiful hit from Kazuma. Okay, good luck. Next attacker dito ng GSWFI. Tignan natin.
Good luck para kay tropa. Meron siya ditong Zap Thrower Smash. Zoom out natin. Hanapin natin yung isa-zap quick niya. Si Warden ay naka... Uy, ito. Okay, yung opposite side ng Ricochet Cannon, Spell Tower, and Fire Speeder. And Air Sweeper. Okay. Si Warden ay naka Life Gem, Rage Gem. Si King ay naka Sneak Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Dragon Duke ay naka Stun Blaster, Fireheart. Okay. Tignan natin. Baka naman makasecure pa ng 3 stars dito ang mga remaining attackers ng GSWFY. Oy, hindi pa umabot yung Super Wall Breaker niya. Nako, buti na lang may backup siya dito. Meron pa siyang isang Super Wall Breaker. Buti na lang may backup siya. Hindi niya gagamitin. Okay, ayaw niya invest. Para dito ata yung Super Wall Breaker sa may Monolith. Ay, sa may multi-IT. Hindi, dito pala sa baba. Okay. Kawawa yung Barbarian King niya dito. Namatay nang walang kalaban-laban sa may bandang kaliwa. Hindi niya maabot yung Guardian. Namatay na lang yung kanyang Barbarian King sa may left side. Okay, ito na yung Dragon Duke. Nilapag niya na rin. Ito yung mga throwers niya sa may bandang ilalim. Okay. Meron pa siya ditong isang Revive Spell, Totem Spell, 2 Free Spell, and Skeleton Spell. Tignan natin. Si Dragon Duke ay meron pang Stun Blaster dito. Makapal pa yung base ni Kazuma dito. Walang value yung king niya sa may left side, guys. Nategi ng spiky ball lang yung ambag. Okay, marami pa naman dito. Makapal pa yung kanyang throwers. Okay, beautiful stun blaster. Nadamay dito yung defending archer queen. Free spell sa may revenge tower and skeleton spell. Meron pa siyang revive spell. Namatay na rin pala yung archer queen niya sa may bandang taas. Naku, bibigyan pa siya ng problema na itong scatter shot and monolith sa may left side. Hindi abot ng queen, hindi rin abot ng king. Okay. Nag-activate na yung Phoenix dito kay Dragon Duke. Throwers na lang yung natitira dito. Namatay na rin yung Grand Warden niya. Okay, doon niya na ginamit dito yung revive spell. At mukhang kakapusin dito si tropa. Oh, let's na talaga. Tahimik ka muna, my friend. Aray ko. Kalma lang po, totoy natin, guys. Ano yan? Ano meron dyan? Boss, lagi ako nanonood sa live mo. Silent viewer niyo po ako. Shoutout naman. Shoutout sa'yo, ako ni Connie. Shoutout sa'yo, bossing. Sorry guys, kung hindi ako mapagbasa ng comment. Nalulungkot ako sa JSWFY. Kalungkutan na nangyari dito. Ano penalty, boss? Hindi nag-on ng camera si Kari kanina. Nagkaroon ata ng problema yung camera niya. May minus yan, violation yun. Minus 1 star yan pag ganun. Nice try lang para kay tropa. And nice defense naman para kay Kazuma. Time failed. Ang layo pa nito. Meron siyang enough firepower. Kaya lang, ang dami pang mga naiwan sa base ni Kazuma. Nice try lang. Sa off-cam. Okay, good luck. Last attacker dito ng Zeus Esports ay si Ryuta. Parang yun nangyari sa Only Esport, guys. 'Di ba? Parang yun nangyari sa Only Esport. Puta na reverse sweep ng Psycho Esport. Sakit. Ni-reverse sweep ng Psycho Esport sa Grand Finals. Okay. Si Ryuta dito ay may dalang Zap Thrower Smash. Good luck. Okay, nice. Rage Spell, ano yung ginawa niya? Rage Spell, Fire Speeder, and Multi-IT. Ganda ng value. Okay. Dito na siya nag-drop ng kanyang thrower sa may Town Hall Park. Uy, grabe, multiple air bombs. Nice Coco Balloons. Si Queen ang magka-counter funnel dito sa may bandang right side. Nice. And si King, nandito na. Si King ay naka Snake Bracelet, Spiky Ball, si Queen Magic Mirror Action Figure, si Warden Rage Gem, Life Gem, and then si Dragon Duke ay naka Stun Blaster with Fireheart. Partial CC Pool, Furnace pa lang, malamang may Ice Hound. Sorry, merong Lava Hound yan. Okay, binabanatan dito yung kanyang Barbarian King ng Monolith. Makikita ba ni Ryuta? Hindi. Okay, nag-pop na siya dito ng Spiky Ball. Si Dragon Duke naman ay nasa may bandang upper part. Medyo parang napaaga ata yung drop niya dito ng heroes both sides. Distracted dito yung mga throwers sa may Town Hall Part eh. Busy pa sa Lava Pops. Namatay na rin dito. Nag-activate na rin yung Phoenix dito ng kanyang Dragon Duke. Meron pa naman siyang spell support. Si Queen ay meron pang action figure Magic Mirror. Nagbo-walling. Okay. Kaya lang masakit pa yung mga defenses dito sa base ng GSWFY ah. Meron pa siyang spell support. Ano yun? Nag-frozen sa may bandang taas. Okay. May Tesla. Ito na yung kanyang Archer Queen. Wow, beautiful Invi.
And Totem Spell sa may Revenge Tower and Bomb Hive. Mahaba pa yung oras dito ni Ryuta. Meron pa siyang Queen's ability, hino-hold niya. Mukhang gagamitin niya na dito. Okay, pinap niya na yung ability ni Queen. Boss, parang wasak na naman ata ito, sir. Sir, wasak na naman. Wasak na naman to. Wala na masakit na defenses dito sa back end ng base ng GSWFY. Naparami pang throwers ni Ryuta dito. Buhay yung Dragon Duke sa may upper part. Buhay yung Queen sa may lower part. Basag na naman, sir. Grabe. Deserve ng Zeus Esport mag-champion dito. Grabe, sir. Nag-grind sa lower bracket. Tapos champion. Ang sarap sa pakiramdam. Bumagsak sa lower bracket ang Zeus Esport. Tapos sila yung champion. Ang sarap sa pakiramdam. Grabe, sir. Deserve. Zinmi says masaya now kasi panalo Zeus lungkot later sira na battery ko. Grabe. Beautiful attack from Ryuta. And yun nga, regardless kung maka 3-star dito ang last attacker ng GSWFY, wala na. Zeus Esports na ang champion dito sa Puxias Cup. Grabe. Deserve nila yung... Actually, deserve talaga nila. Napakaganda ng performance nila. Both matches. Grabe. Sir, another 13 stars ang ginawa ng Zeus Esports dito. Yung first match, yung first game ay 13 stars din sila. Etong second round, nagpalit na ng bases dito ang GSWFY. Pero, nakasecure pa rin sila ng total of 13 stars. Grabe yung Zeus Esports. Handang-handa na sila sa qualifiers next month. Di na need yung penalty. Okay, last attacker dito si Ichanan 2. Sige, manood natin ang plano ni Ichanan 2 dito. Pero yun nga, grabe. Deserving talaga ang Zeus Esport. Deserve nila yung yung champ dito sa Puxias Cup. Grabe yung ginrained nila sa lower bracket. Mamaya titignan natin yung lower bracket, yung bracket. Kung gaano kalalim yung ginrained nila doon. Okay. Throwers and Totem Spells ang baon dito ni Ichanan 2. Si Warden ay naka-Rage Gem, Life Gem. Si King ay naka-Stick Horse, Giant Gauntlet with Angry Jelly. And then, si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure. And then, si Dragon Duke ay Fireheart Stun Blaster. Pero yun nga, meron pa rin naman dito masisecure ang GSWFY na 300 USD. Pero yun nga lang, di ba? Iba pa rin kasi yung champion. Walang camera. Sorry, teka. Sorry. Oops, my bad. Iba pa rin yung champion di ba? Parang yung second kasi hindi naman nabibigyan ng credits di ba? Parang, sino nag-champion din sa tournament? Isang team lang. Hindi mo pwede sabihin na first play, second placer kami dun Raiko. Okay. Nandito na yung mga throwers niya sa may bandang gitna. Si Queen ay nagpop na rin dito ng Magic Mirror Action Figure. Kaya lang, kinakain niya yung Bomb Hive. Aray ko. Nategi na yung kanyang Archer Queen dito. Ito na si Dragon Duke. Para tapusin ang sinimula ng Archer Queen. Kaya lang healers niya dito ay low na rin, piso na lang. All the boy pa naman si Warden para magbigay ng life and rage aura. May Fire Spitter dito, delikadong healer niya, isang pitik na lang, sir. Marami pa namang spell support dito si Ichanan 2. Meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke. Kaya lang makapal pa yung defenses dito sa base ni Stars. Meron pang Clan Castle dito sa ilalim, sir. Okay. Tignan natin. Nasasaktan sa Ricochet Cannon yung mga throwers niya dito. Wala na kasi siyang healers, naubos na. Kakapusin dito si Ichanan 2. At makakadepensa na matindi ang base ni Stars dito. Dragon Duke na lang yung natitira. Aray ko. Nice try lang, sir. Nawala yung Says cam. Boss Lal Arrow PHT sa Worlds. Ayun ang hindi ko alam kung lalaro ang PHT sa Worlds. Kasi signing off na sila Pinakamasakit na pagkatalo ang second place or runner-up, Omsim. Pero yun nga, congrats pa rin naman sa kanila kasi good run. Ang sakit lang nito kasi sila yung waiting sa upper bracket, finals, tapos ni-reverse sweep kayo nung galing sa lower bracket. So talagang deserving talaga ang Zeus Esport dito, makuha yung champion. So ayan, congratulations sa Zeus Esports for winning this round. For winning this tournament. So sila ang champion dito sa Puxias Cup. Congratulations sa Zeus Esport. Grabe yun, sir. Ang lupit. Good game, well played para sa GSWFY. Good run pa rin para sa kanila.